the true church under attack. Ano pagkakaiba ho nito sa individual o sa church? Ito, ang pagkakaiba mga kapatid, para dali na ho natin maintindihan. Pinag-usapan natin yung social media, yung mga distraction, persecution, mula sa labas ng pamilya at sa loob ng pamilya nandyan. Pero alam po ninyo, alam kong nararamdaman din natin minsan na dahil sa mga paninira sa iglesia, ay meron din mga miyembro na parang nawawala ng gana. Ewan ko kung alam po ninyo yon, nagkakalat sa social media. Ang Seventh-day Adventist ay pro-abortion, pumapatay. At meron na pong nawala ng gana dahil dun. Ang Seventh-day Adventist ay ano po ang sinasabi? Member ng World Council of Churches. Ang Seventh-day Adventist ay miyembro o sumasama doon sa ecumenical movement. Napakarami na kung titingnan po niyo sa social media, nandyan, na parang ang iglesyang ito ay wala na sa liwanag. The church under attack. Nasa prophecy po ito, mga kapatid, na ang iglesyang ito, at actually, mahirap itong pagsubok na ito kasi kung ikaw, hindi ka na-distract doon sa mga binanggit natin kanina dahil sa loyal ka sa church, sa Panginoon. Pero kung ikaw naman ay napapaniwala na ang iglesyang ito ay nagtuturo na ng mali at ang kalagayan nito ay hindi na pasado sa espiritual na sukatan, mga kapatid, ay maaari din tayong mawalan ng gana. Compromise within the church and the doctrine of Balaam and Nicolaitans. Ito po kasing 7 churches sa Revelation ay isang church lang talaga ito. Pero isa po sa karanasan ng tunay na iglesia ay nakaranas po sila ng pagtanggap ng mga huwad at maling doktrina sa loob ng iglesia. Kung titingnan natin yung Revelation 12:17, ang sabi po dyan, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. So maraming atake si Satanas, mga kapatid. Ngayon, dito tayo sa iglesia na isa sa karanasan po niya doon sa iglesia sa Pergamo, mga kapatid, ay kinakitaan po siya ng problema. At ito pong kapintasan ng iglesyang ito ay maaaring nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya gusto ko pong ito ang gagamitin natin bilang pagtatapos. Ang sabi ho rito sa chapter 2 verses 12, basahin ko muna ng tuloy-tuloy, at sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim, nalalaman ko kung saan ka tumatahan, sa makatwid bagay, sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinakaila ang aking pananampalataya, kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. 14, datapat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawakan sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. So dito po, mga kapatid, tayo magtatapos. Ano po ba yung aral ni Balaam na sinasabi po dito na naging bahid doon sa iglesia sa Pergamo? Ang istorya ni Balaam ay mababasa po natin sa aklat ng Bilang. Sa chapter 22 ng Magandang Balita Biblia, sabi po rito, sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. So ito po ay malinaw na instruksyon ng Panginoon kay Balaam. Siya po ay propeta ng Diyos. Pero kinukutsaba siya ni Balak na hari ng kalaban ng Diyos. Ang tagubili ng Panginoon ay huwag sumama doon sa mga sinugo ni Balak at huwag sumpain ang Israel dahil sila ay pinagpala ng Panginoon. Ito yung bayang pinagpala. Ang ginawa ni Balaam, mga kapatid, ay ginulo niya
at binago yung utos ng Diyos dahil nagpadala siya sa tukso. Kahit na napakalinaw na sinabi ng Diyos na huwag sumama sa kanila, ay ano po ang nangyari mga kapatid? Kumbaga, nag-request pa siya sa Panginoon na pagbigyan siya. Tingnan po ninyo sa talatang 19. Gayon may, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, huwag sumama. Ang ginawa niya, sumama, tapos nag-i-expect pa siya, nakakausapin pa siya ng Panginoon. Ang ibig po sabihin mga kapatid, nilabag na nga niya, sinalungat na niya ang instruction ng Panginoon, pero umaasa pa rin siya na sasang-ayunan siya ng Panginoon sa kanyang ginawa. Parang pinagbigyan nga siya ng Panginoon. Kasi kinausap nga talaga siya kahit na lumabag siya. O ito ang sabi, talatang 20. Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang pinagpasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Dapat nga naman, hindi na siya kakausapin ng Panginoon kasi lumabag na siya. Pero nag-expect siya. Ang Panginoon ay talagang mapagpahinuhod. Pinagbigyan pa rin siya. Pero mahigpit na pinagbibili niya, huwag kang magsasalita ng ibang salita. Kung ano sinabi ko, ay yun lang ang sasabihin mo. So ano ang ginawa ni Balaam mga kapatid? Sumama siya sa mga tauhan ni Balak kahit na hindi ito kalooban ng Panginoon. At ito na, 21. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno. At anong nangyari? Sumama sa mga pinuno ni Balak. So ibig sabihin dito mga kapatid, compromise ano. Ang ayaw ng Panginoon, minsan may mga lingkod ang Diyos na pinipilit na salungatin ito. Kahit malinaw na ayaw ng Diyos, nilalabag tahasan ng isang mananampalataya. Tingnan po ninyo. Sa talatang 22, kasama ang dalawa niyang utusan, nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito. Kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak nang makita ng asno ang anghel. Lumihis ito ng daan at napunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pinilit na ibinalik sa daan. Buti pa yung hayop ay alam kung ano gagawin. Pero yung tao pinilit na sumunod ang hayop sa gusto niya, na alam din naman niya na ito ay ayaw ng Diyos. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan ng pader. So ano po ang nangyari ito mga kapatid? Dahil sa ginawa niya, sa pagsalungat niya na ito, kahit na gumagawa pa rin ang Panginoon ng kaparaanan, ay pilit niya talaga itong sinalungat. Kaya ang Israel ay naligaw, sumamba sa Diyos-Diyosan, nakiapid at sila ay pinarusahan ng Panginoon. Ano ang mensahe natin dito? Yung pong ginawa ni Balaam ay may halong error. Ito po ay hindi lahat pagkontra, kundi hinaluan lang niya ng mali. Kasi kung titingnan natin, ang truth, ang tama na ginawa niya, hindi niya sinumpa ang Israel. Pero yung sinabi ng Diyos, hindi yun ang sinabi niya kay Balak at sa mga tauhan. So, mix. Kaya nga compromise. Yung iglesia sa Pergamo ay compromise church, mga kapatid. Ibig pong sabihin, ang bayan ng Diyos ay mayroong posibilidad na pasukan ng iba pong aral. Subalit, ang maling aral na yan ay hindi yan ang panghahawakan ng tunay na iglesia, kundi meron lang pong magdadala ng maling aral sa loob. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, para hindi tayo malito, pwede kayong maka-encounter ng iba pong doktrina. Doktrina na hindi naman natin pinagkakaisahan at maaring dahil dyan ay makompromiso ang ating pananampalataya. Kaya nga ang sabi po dito sa kasunod na talata, nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humihikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal. Noong sila'y nasa Peor, sila ang dahilan. Kaya nagkaroon ng salot sa sambahayan ni Yahweh. Sino yung mga babae, mga kapatid? Ito yung mga babae na umakit sa mga lalaki na mga Israelita. Kaya nagkaroon po ng pagkikiapid. Sa huling araw na ito mga kapatid, ang isang epektibong panukso ni Satanas ay yung tinatawag na spiritual fornication. Taandaan po natin, yung pong 144,000, yung mga buhay na aabutan ng Panginoon sa pagbabalik niya ay mga hindi nahawa sa babae. Ang babae ay false church, ina ng mga patutot. False church, marami pong mga anak yan na mga huwad din na iglesia. May doktrina yan na maaaring matanggap ng bawat individual sa atin na kung hindi natin alam, dahil sa kawalan ng ingat, baka kayo'y nanghahawakan na ng aral na hindi sa atin, na ipapasok. Kaya nga doon sa Pergamo, may ilan sa inyo na nanghahawakan sa aral ni Balaam at ng mga Nicolaitans. Ibig sabihin, kung ikaw kapatid ay mayroong paniniwala na iba sa
pagtuturo ng mga pastor ng ating pamunuan, baka galing yan kay Balaam at sa mga Nicolaitans. Ang iglesyang ito ay pinagkalooban ng Diyos ng pamamahala. Hindi makokontrol na may magpapasok na maling doktrina. Pero hindi papayagan ng Panginoon na yung maling doktrina, yun ang gagawing pinaninindiganan ng iglesia. Ang kailangan natin suriin kung ano ang mga naibabahagi sa atin sa magitan ng social media, personal man yan, na paniniwala, baka yan ay hindi sa atin. Kaya, yung tanong, how to anchor ourselves in Christ? Number 1, personal relationship with Jesus. Napakahalaga nito. Yun lang, till Jesus comes. Hindi po pansamantala. Daily devotion life. Nandyan yung personal natin pakikipag-ugnayan sa magitan ng panalangin. Dapat may oras tayo na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. At panghuli, surrendered life, total dependence on Christ. Mga kapatid, sa gitna ng pabago-bagong kalagayan ng ating mundo, kung saan maraming tukso at pagsubok, kaguluhan, kasama na yung mga huwad na doktrina, ito ay makakayanan na tumangay sa atin kung hindi tayo nakaangkla sa ating Panginoon. Kapag tayo ay lumuos na umaasa sa ating Panginoon, anumang oras na dumating ang mga bagyong ito, tayo ay hindi matitinag. Mag-ingat sa mga huwad na mga katuruan na nasa paligid. Yung mga dati nating kasamahan, umaalis at nanghihikayat sa atin. Huwag ho natin i-entertain. Bagaman ang iglesyang ito ay dumadanas ng pagsubok, sabi ni Mrs. White, it does not fall. Parang babagsak pero hindi ito babagsak. Ang Panginoon ay gagabay sa iglesyang ito hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nawa ang mga mensaheng ito, mga kapatid, ay panghawakan natin matibay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon.